Iran at Amerika nagkakainitan. Mga pagbomba sa magkabilang panig, lumalala na. Ito na ba ang hudyat ng panibagong digmaan? Ito na ba ang digmaan kasunod ng Hamas at Israel? Kapatid, kung matatandaan natin, noong mga nakalipas na linggo, inatake ng Iranian-backed Iraqi militia ang mga US force ng Amerika na nakapwesto sa Iraq at Syria. Dahil dyan, pinatikim sila ng galit ng Amerika kung saan nagulat sila dahil binomba nito ang Iranian-backed Iraqi militia at bilang ganti ng Amerika, inatake pa nito ang iba't ibang lokasyon sa Middle East na may koneksyon sa Iran. Halos pulbusin ng Amerika ang mga base ng Iranian militia dahil sa mga maling galaw nito at pag-atake. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-a-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Ang kamakailang drone attacks ay pinuntirya ang mga base militar ng Amerika sa Iraq kung saan ikinagalit ito ng mga militar ng Amerika. Ang pag-atake sa mga base militar ng Amerika ay may bilang na 60 at pinuntirya nito ang mga pasilidad ng militar at koalisyon ng rehiyon. Dahil dyan, tumugon ang US military sa pag-atake ng Iranian-backed Iraqi militia. Dito ay binigyan ng matitinding airstrike ng Amerika ang kanilang kalaban. At yun na nga, hindi bababa sa 8 pro-Iranian fighters ang namatay dahil sa US airstrike sa Eastern Syria sa lokasyon ng Mayadin at Al-Bukamal na malapit sa Iraqi border. Ginawa ito ng US hindi para sa pansariling kagustuhan. Ito ay ganti sa pag-atake sa mga puwersa ng Amerika. Ayon naman kay Lloyd Austin, isang defense secretary ng US, tinamaan nila ang 2 Iran-linked sites, isang training facilities at isang safe house na ginagamit ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ayon pa sa US, na kung patuloy pang aatakihin ang puwersa ng Amerika ay hindi ito magdadalawang isip na muling maglunsad ng pag-atake upang protektahan ng kanilang hanay. Handa ang Amerika sa kung ano bang gera o laban ang ibabato sa kanila. Dahil sa pangyayaring ito, pinatawan ng parusa ng US ang 6 na tao na may kaugnayan sa Iranian-backed Iraqi militia na kasapi ng Hezbollah dahil sa pag-atake nito sa US force sa Iraq at Syria. Kasama sa mga pinarusahan ay sina Adil Abdul Mahdi, isang foreign affairs chief ng militia, isang miyembro ng government council, ang military commander nito at isang media spokesperson, kung saan pinagbawalan sila na maka-access sa mga property ng US, mga bangko at lahat ng may kaugnayan sa Amerika. Ang laban naman sa pagitan ng Hamas at Israel ay patuloy pa rin. Walang nagpapatalo o walang gustong magpatalo. Umabot na ng 12,300 at 5,000 ang mga batang binawian ng buhay dahil sa gera. Napakasakit lang isipin kapatid na ang isang walang muwang na bata ay madadamay sa problemang wala silang alam. So kapatid, bago tayo magtapos, maipapakita pa akong isang video sa'yo na alam kong magugustuhan mo at eto yon. Ang tinatagong sikreto ng tunnel ng Hamas. Alam mo ba kapatid, na palihim na sinusuportahan ng Iran ang mga Hamas sa kanilang pananakop sa Israel, kung saan ginagamit pa nila ang Egypt Tunnel para makagawa ng isang planong pananakop. Sa tunnel na ito idinadaan ang mga armas na gagamitin sa pananakop. Ito ay isang napakagandang plano para sa mga Hamas at sa mga sumusuportang bansa dito. Noong una, hindi alam ng lahat na ang mga armas ng mga Hamas ay dumadaan pa sa karagatan. Nagumpisa kasi ang tunnel sa Iran patungong Yemen, sunod na ang Sudan. Ang Yemen at Sudan ay matatagpuan sa kabilang bahagi ng Red Sea. Matapos makarating ang mga armas sa Sudan, ibabiyahin naman ito gamit ang mga truck
patungong Egypt at babaybayan nito ang layong 1,000 kilometer. Ang buong biyahe nila ay sa kalagitnaan ng disyerto. Sinasabi din na tatawid pa ng Suez Canal ang mga may dala ng armas at doon papadaanin na ito sa tunnel na hinukay sa ilalim ng Gaza. At kapag nakarating na ito sa mga Hamas, doon nila paghahati-hatian ang mga armas na ipinadala sa kanila at saka sila gagawa ng isang pag-atake laban sa Israel. Sa patuloy na bakbakang kapatid, inilabas na ng Israel ang isa sa pinakamatinik nilang grupo pagdating sa mga digmaan. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag nilang Elite Commandos. Isa sa pinakakilalang batalyon sa Israel. Nang ilapag ito sa Gaza, tila walang nagawa ang mga partido ng Hamas. Kita sa kanilang muka ang kalungkutan dahil sa biglaang paglusob ng mga Israeli commandos. Dahil dyan kapatid, ang 100 tunnel sa Gaza City ay kontrolado na ng Israel Defense Force o IDF. At doon, ilang mga elite ng mga Hamas ang sumuko na. Walang nagawa ang partido ng pro-Iranian militants at Hamas. Bahid sa kanilang muka ang kalungkutan, takot at pagkadismaya dahil sa biglaang paglusob ng elite commandos ng Israel. Katulad nga ng sinabi ko kanina, 100 tunnel na ang kontrolado ng Israel Defense Force. At gaano nga ba ito kaimportante sa mga Hamas militant? Para sa mga Hamas, ang pagkakaroon ng isang tunnel ay malaking advantage para sa kanilang gagawing pag-atake laban sa mga militar ng Israel. Sa pamamagitan ng mga tunnels, nakakagalaw ang mga teroristang Hamas ng palihim, nakakagawa ng mga pag-ambush at iba pa. Buhay na ng Hamas ang mga tunnel. Bukod sa pinagtataguan nila ito, dito din nila kinukuha ang lahat ng kanilang mga armas na gagamitin sa laban. Ang unang tunnel na sinalakay ng Elite Commando o ng Israel Commando ang nagbigay daan para makita nila ang iba pang mga tunnel. Ang pangalawang tunnel na kanilang pinasok ay naglalaman ng mga armas at 60 na pro-Iranian Hamas ang namatay dahil sa pagpasok ng Elite Commandos. Pati ang mga arsenals ay hindi nakalagpas. Habang hinahalughog nila ang loob ng ikalawang tunnel, nakakita sila ng isang maliit na lagusan sa Kfar Aza area sa Gaza border, kung saan dahil dito 100 tunnel pa ang nasira ng mga Israeli at napasuko ang 20 Hamas. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-usig sa iba pang mga tunnel at ang mga elite o Israeli commandos naman ay patuloy sa kanilang pakikipaglaban kasama ang IDF. So kapatid, dito ko natatapusin ang video na ito. Maraming salamat sa panonood mo.